Makahulog ang nagkatinginan na sina Krisa at Nick habang kapwa na namumula ang kanilang mukha. Hindi na sila bata para hindi maintindihan ang sinasabi ng ginang. Inasikaso sila ng ginang kahit pa sinabi nilang sila nang bahalang kumuha ng kanilang pagkain para sa kanilang plato. "Mommy, sabayan mo na kaya kami?" "Naku, hindi na. Kakatapos ko palang kumain bago ako magtungo dito." Sobrang naiilang sa kanya si Krisa, ngunit iwinaglit na lang niya yon sa kanyang isipan. Hindi naman nakaligtas sa paningininik na mahal ng kanyang ina ang dalaga dahil asikasong-asikaso to the point na medyo nag-alangan ng dalaga. Lihim na siya doong napangiti, nai-imagine na niya na maging parte ng pamilya si Krisa na panigurado ring walang tutol. "Sabay na po kayo sa aming kumain, tita." "Tita, mapipilitan akong kumain kung tatawagin mo na akong mommy." Biro ng ginang na napasamid sa iniinom na tubig ni Nick. "Mom!" Protesta agad ng binata na namula ng leeg hanggang sa kanyang tenga. "Bakit? Doon din naman yun papunta. Advance na lang natin ngayon. Ayaw nyo noon?" Makakasanayan na kaagad ni Krisa. Nangamatis pang mukha ni Krisa. Oo, naiilang siya pero gustong-gusto niya natanggap siya ng ginang kahit na wala silang label ni Nick. Iba yun sa ina ni Alex noon na nagustuhan lang siya dahil sa naiimbag niyang pera sa kanilang pamilya. "Iha, maiba ako. Mahilig ka ba sa mga bata? Alam mo kasi yung amiga ko meron na siyang bagong apo at naiingit ako sa kanya. Gusto ko na rin sanang magkaroon ng apo dito kay Nick. Wala pa kasi kay Nati." Nasamig na doon si Krisa na parang pumasok sa loob ng ilong ang gatas ng kanyang iniinom. "She is a teacher, ma'am." Sagot ni Nick na mabilis kumuha ng tissue upang tulungan si Krisa na punasan ng muka. Ang kanyang mga galaw ay banayad, ngunit ang mga mata ay humihingi na ng paumanhin. Malamang gusto niya sa mga bata ay may mahaba siyang pasensya. Hindi siya tatagal sa akin. "Alam mo kung gaano ako kakulit?" "Ay, oo nga pala." Sa'yo pa lang ay ubos na kaagad ang kanyang pasensya. Nilakipan pa yun ng malakas na halakhak ng ginang. Hindi siya pinansin ni Nick at tinuon ng pansin kay Krisa na nakabawi na rin doon. "Tama po si Nick. Medyo mahaba ang pasensya ko. Umiikli na nga po ng bahagya ng dahil sa kakulitan niya." Sakay ni Krisa na nilingon pang binata na lumapan ng ngiti sa kanya. "Pero sa totoo po ang plano kong bilang ng anak kapag nagkaasawa ako ay 2 lang. Okay na po ako doon ano man ang maging kasarian nila. Yun pong plano ko sa aking buhay." Humanga pang ginang sa tinurang yun ni Krisa. Puno kasi ng pangarap ang mga mata ng dalaga nang sabihin niya yon. Hindi nagsisinungaling ang dalaga. Talagang bahagi ito ng plano niya sa buhay kapag nagkaroon ng asawa. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang mga anak kahit 2. Siguro dahil sa pagiging solong anak niya kung kaya naman gusto niya ng 2. Para naman hindi malungkot at may karamay ang isa oras na magkaroon sila ng problema. "Naku, iha, gustong-gusto ko yung mindset na meron ka. Kakaunti na lang ang mga babae ngayon na kagaya mo dahil mas gusto nilang aso o pusa na lang ang alagaan. Naniniwala ko magiging mabuti kang ina sa magiging mga anak mo. Saka kahit ilan pang gustuhin mo." Sumulya pang ginang kay Nick na tahimik lang nakikinig. Bahagyang kumindat pa siya sa anak. 4, 6 o kahit 1 dosena. Narito ako para tulungan kang mag-alaga sa kanila o hindi kaya kukunan natin sila ng tagapag-alaga. Napamaang na si Krisa. Anong tingin ng ginang sa kanya? Inahing baboy? Yung tipong isang anak lang 4 o 5 na kaagad? Napabaling na siya ng tingin kay Nick sa binatang pangarap na maging ama na magiging anak niya. Binawi na nitong tingin sa kanya at seryoso ng mukhang umiinom ng kape. Ayaw makipag-eye contact sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Subalit ang isang kamay naman ng binatang nasa ilalim ng mesa ay nakahawak at tumihimas-himas pa sa isa niyang hita. Walang pasintabing tinanggal yun ni Krisa. Nagangat si Nick ng tingin sa dalaga pagkatapos na ibaba ang tasa ng kape. "Mom, hindi ka pwedeng magdesisyon tungkol sa bagay na yan. Nakadepende pa rin yan kay Krisa at sa magiging ama ng mga batang magiging anak niya." "Ibig mong sabihin ni kay sa'yo?" Parang kang tanong ng ginang sa anak niya, nabiti na sa ere ang kamay na akmang muli sanang iinom sa tasa ng kanyang kape. "Oh well, sige kayo nang bahala. Basta ako hindi na ako makapaghintay na makitang aking magiging apo sa inyong 2. Ayos lang na unahan mong bunso mong kapatid Nick. Hindi naman yun magagalit sa'yo." Muli na namang nagkatitigan sina Krisa at Nick. Ayaw nilang sirain ang magandang mood ng ginang kung kaya naman minabuti na lang nilang manahimik, hindi na sumagot. "Ang sarap siguro sa feeling na may mga cute na apo na tumatakbo palapit sa akin. Tapos paulit-ulit nila akong tinatawag na lola."
Huwag niyo na sanang tagalan. Dreamy na pangarapan ng gising ng ginang. Ma'am, sinik na hindi na napigilan ang sariling sawayin ng kanyang ina. Ay, sorry, masyado ko na ba kayong pinapangunahan? Naku, huwag niyo akong pansinin. Huwag din kayong ma-pressure. Excited lang naman ako sa maaring mangyari sa hinaharap eh. Pilit na binigyan ni Nick at Krisa ng masiglang ngiti ang ginang kahit pa medyo nakakailang para sa dalawa na pag-usapan ng masalang bagay na parte ng kanilang relasyon. Wala naman silang magawa kung hindi ang indahin na lang ito at hayaan ng ginang sa mga isipin niya kaysa pahabain pa yon. Ihahatid ko lang si mommy sa ibaba, Chris. Maiwan ka na muna namin saglit dito. Paalam ni Nick sa dalaga na busy sa pagliligpit ng pinagkainan nila ng agahan. Ingat po kayo pa uwi, tita. May bakas ng hiya pa ring paalam ni Krisa. Hinarap ng ginang. Mahigpit na niyakap ng ginang si Krisa na hindi na nakaumang. Ginantihan na lang niya ito bilang pamamaalam na rin niya sa kanya. Pagkatapos noon ay magkasunod ng lumabas ang mag-ina. Habang lula ng elevator, hindi naman napigilan ng ginang na magsalita patungkol pa rin kay Krisa. Nick, sobrang natutuwa ko na nakikita kong nagpaplano na mag-settle down at bumuo ng sariling pamilya mo. Hindi na kailangan ng pamilya natin na maghanapan ng babaeng mag-match sa panlasa mo. Hindi na rin namin kailangan mag-alala ng daddy mo na baka piliin mo tumandang binata. Proud na tumangulang sa ina si Nick. Sana lang huwag niyo na yung patagalin pa. Nakikita ko na mabuting babae si Krisa. Kaya naman magiging mabuting may bahay siya sa'yo tang ina ng magiging mga anak mo. Nakikita ko rin kung paano kanya alagaan. Ganung babae ang gusto ko para sa'yo dahil nakikita ko sarili ko sa kanya. At saka maging mapag-ubaya ka rin sa kanya sa lahat ng bagay dahil higit na matanda ka. Gumalaw ang Adam's apple ni Nick ng tumango matapos lumunok ng laway. Kung malalaman lang ng ina kung gaano niya ito inispoil baka saway naman siya nito. Nabanggit ko na rin pala sa kanya tungkol sa birthday ni Nati. Isama mo siya. Okay ma'am, uulitin ko na lang ulit sa kanya. Binuksan na ni Nick ang pintuan ng kotse ng ina kung saan naghihintay ang family driver. Pasakay na sana si Mrs. Bentacourt sa kotse nang biglang may maalala. Ayaw na sana niyang banggitin pa yon sa anak pero hindi maglalaon ay malalaman niya rin naman ito. Siya nga pala Nick, gusto ko rin ipaalam sa iyo na nasa bansa na raw ngayon si Nelia. Nanigas ng katawan ni Nick nang marinig ang pangalang yon. Mababanag sa kanyang mga mata ang sobrang pagkagulat. Si Nelia, nasa bansa, ano naman ang gagawin dito ng babaeng yon? Bakit pa ito bumalik? Napuno ng kalungkutan ng magandang mga mata ni Mrs. Bentacourt nang muling sulyapan ang panganay niyang anak. Paano ko nalaman? Ang Tito Drino mo mismo nagsabi sa amin ng daddy mo. Nalaman ko rin na engaged na siya sa isang tycoon sa entertainment industry. Dagdag ng ginang. Gusto ko lang banggitin sa'yo dahil kahit papano ay may pinagsamahan kayo. Palayain mo na sana siya. Mahabang panahon na rin naman ang lumipas. Isa pa may Krisa ka na rin naman sa buhay mo. Mabuti siyang babae kaya wag mo siyang sasaktan dahil sa paglutang ng babaeng bahagi na lang ng iyong nakaraan, Nick. Naikuyom na ni Nick ang dalawa niyang kamao. Ang marinig ang pangalan ng dating nobyo nagpapanting ng tenga niya. Yun pa kayang malaman na nasa bansa ito? Tapos anytime ay maaring magkrus ang landas nilang dalawa. Nanariwa ang lahat sa kanya kahit na hindi niya yun gustuin. Wala na sa akin yun, ma'am. Tama yan, iho. Mukhang mabait din naman si Chris at saka may magandang ugali. Hindi lang inipinanganak rin siya sa Year of the Rabbit. Huwag na huwag mo siyang bitawan dahil siya ang babaeng nakatadhana sa'yo ano man ang mangyari. Bahagyang ngumiti si Nick. Hindi na nagbigay pa ng kanyang komento. Sumakay na rin ng tuluyan si Mrs. Bentacourt sa loob ng kotse at matapos kumuway ay umalis na. Pinanood ni Nick ang pag-alis ng sasakyan ng kanyang ina. Hindi siya kaagad umakyat upang bumalik ng penthouse ngunit dumukot ng stick ng sigarilyo upang tanggalin ang stress na kumalat sa katawan. Ang kapal naman niyang bumalik ng bansa na parang walang ibang nangyari. Namulan ng mga mata ni Nick na umigting pang panga habang nakatingin na sa kawalan. Ayaw na sana niya itong alalahanin pa tuluyan ng kalimutan. Subalit ngayong nabanggit ng inang pangalan nito, parang nanumbalik ang lahat. Childhood sweetheart silang dalawa nang dahil na rin sa matalik na magkaibigan ng kanilang mga ama. Ang una niyang nagustuhan sa dalaga ay ang maganda nitong mukha. Mabait din ito. Total package na kumbaga. Mataas ang respeto niya kay Nelia. Iginagalang niya ito at ni minsan hindi siya lumampas sa linya ng boundary nila. Halik nga sa pisngi at noo lang ng dalaga niya ginagawa. Nais niyang isave ang pinaka-importanting bagay sa katawan ng dalaga para sa gabi na magiging kasal nila. Nagkalayo man sila noong lumipat sila ng bansa, hindi pa rin sila naghiwalay nito. Nick, sure ka ba talagang magtutungo ka doon? Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na lang?
pigil ng ina sa kanya na magpaalam. Araw ng mga puso ng taong nagtapos siya sa kolehiyo na magpasya siyang gawin ng bagay na yon. Kulang na 2 araw ang naging biyahe niya patungong Canada dahil sa mga stopover upang sorpresahin ng nobya. Ngunit kabaliktaran doon ang nangyari. Siya ang na-surprise dahil pagbukas niya ng pinto ng unit ni Nelia ay hubot-hubad na katawan nilang tumambad sa kanyang mga mata. Nakakalat sa sahig ang kanilang mga saplot. Nick, hindi alam ng binata kung ano magiging reaksyon niya ng sandaling iyon. Dala ng pagod, puyat, pagkadismay at matinding galit sa puso nasuntok niya ang pintuan ng unit. Hindi lang yun, sinigurado niyang naundayan niya na matigas na kama ang mukha ng lalaking kaulayaw ni Nelia noon. Nick, no! Minahal kita, Nelia. Tapos ito lang isusukli mo sa akin? Anong maling ginawa ko sa'yo para gawin mo to sa akin? Ano, sumagot ka! Sana hiniwalayan mo muna ako bago ka nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Nick, pakinggan mo muna ako. Bitawan mo ko. Sobrang nakakadiri ka. Mataas pa naman ang respeto ka sa'yo at nigalawin kay hindi sumagi sa isipan ko pero ibibigay mo lang sarili sa ibang lalaki na walang kahirap-hirap. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ni Nelia sa kanya habang paulit-ulit na nangangakong hindi nagagawin ang bagay na yon, ay hindi siya pinakinggan ng binata. Bigo at luha ang bumalik si Nick sa bansa, baon ng katotohanang hiwalay na silang dalawa. Tapos ng mahabang panahon ng relasyon nila, hindi na'y nagawa pa nilang ibalik. Yun din ang naging dahilan ni Nick upang mawalan siya ng tiwala at paniniwala na may mga babae pang matino na nagbago nang makilala niya si Kriza. Nakaka-relate kasi siya dito. Sa mga napagdaanan ng dalaga, nang araw pumunta siya sa Canada, ay planado na sana niya mag-propose ng kasal kay Nelia. Subalit nabigo lamang siya at naapakan pang pagkatao niya. Nang maubos ni Nick ang isang stick ng sigarilyong sinindihan ay pumasok na rin siya sa loob ng building upang umakyat na sa itaas ng penthouse at balikan na naghihintay na si Kriza. Bagsak ang magkabilang balikat nang pumasok siya ng pintuan nang dahil sa nalaman sa kanyang ina at sa saglit na paggunitan niya sa kanilang nakaraan. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Kriza ang itsura ng binatang parang hindi ito masaya. Tipong parang pinagsakluban ng langit at lupang hilatsa ng kanyang muka. Anong problema, Nick? May sinabi bang hindi maganda sa'yo ang mami mo nang dahil sa pagtira ko dito sa bahay mo? Alanganing tanong ng dalagang nabalot na ng pag-alala ang kanyang muka. Napatitig na si Nick sa mukha ni Kriza ang punong-puno ng emosyon ng pag-aalala. Umiling at ngumiti ang binata, ngunit hindi man lang yun umabot sa kanyang mga mata. Noon lang napansin ng abogado na ang simple lang ng suot ng damit ni Kriza. Hindi niya mapigilan ang sarili na pagkumparahin si Kriza at Nelia sa kanyang magulong isipan. Sobrang laki ng pagkakaiba ng dalawang babae na kahit nakapikit ay kaya niyang i-recite kung ano-anong kaibahan nila mula ulo hanggang paa at maging ang mga ugali nila. Napakasimple lang ni Kriza Aguilon pero litaw na litaw ang kinitong kakaibang kagandahan. Kumpara kay Nelia na simple lang din naman ngunit nang mapunta ng Canada, malaki ng pinagbago nito na unay sa kanyang pananamit. Hindi yun gusto ni Nick ngunit kaganyang tinanggap dahil sa makabagong kultura at lugar na tinitirahan ng kanyang dating nobya. Maaaring nalilito lang siya ngayon kung kaya naman hanggang ngayon nakakaramdam pa rin siya ng halumigmig na masakit na kinahantungan ng relasyon nilang dalawa ng dating nobyang si Nelia Celis. Halika nga dito, Chris. Yakapin mo ko para magkaroon naman ako ng energy. Feeling ko sobrang baba ng energy ko ngayong araw. Alam mo naman na ikaw lang ang charger ko. Paypay niya sa isang kamay ni Kriza na nakatitig na rin ng mataman sa kanya sa puntong iyon. Binabasa na siya. Mabilis namang lumapit ang dalaga kahit na may pag-alinlangan sa mga mata matapos na magpunos ng kanyang kamay. Hinapit na ni Nick sa bewang si Chris ang idiniin pang katawan palapit sa binata. Ikaw ha? Tinawagan ko kanina si Tita Vanjet na lamang kung buhat sa kanya na birthday mo raw noong araw na. Umalis ako patungo ng Davao. Nagtatampo ang tonong patong naninik ng baba niya sa isang balikat ng dalaga. Nagsisinungaling lang doon ng abogado, hindi niya nakausap ang madrasta nito bagkos, ay nalaman niya lang yun mula sa kanyang secretary. Nagalit pa nga si Nick kung bakit hindi nito yun pinaalala sa kanya eh. Eh di sana pinagpaliban niya na sanang pag-alis para sa business trip at sinamahan buong araw ang dalaga. Pwede pa ba ako makabawi sa'yo ngayong Sabado, ha? Parang hinaplos ang puso ni Kriza sa kanyang narinig. Hindi naman na yun big deal sa kanya. Noon ngang sila ni Alex kahit pagbati sa kanya wala man lang ito. Ngayon pa ba siya mag-iinarte at magdedemand ng oras at panahon sa binata na wala naman silang label? Syempre hindi.
Habang malalim ang iniisip ng dalaga, nilapit na ni Nick ang mukha kay Chris at tinaniman ng halikang noo ng babae. Hindi naman na yun big deal, Nick. Hayaan mo kung bumawi sa'yo, Chris. Minsan ka lang naman mag-birthday sa isang taon. Kinagat na ni Chris ang labi niya, lalo pa siyang nahulog kay Nick sa pagiging thoughtful nito. Sino ba naman siya para tanggihan ang offer ng abogado? Aarte pa ba siya? Siya na nga yung gustong bawian nito. Sige, ikaw ang bahala. Ilang minuto pang mahigpit na niyakap ni Nick ang katawan ni Krisa. Unti-unti naging maayos ang kanyang pakiramdam sa isiping matinong babae ang kayakap niya. Hindi nito ipaparanas ang sakit na natamo kay Nelia. Pwede mo ba akong ihatid sa office, Chris? Pakiramdam ni Chris ay may ibang bumulabog sa isipan ng binata kahit pa nakangiti ito. Hindi siya tanga para hindi maramdaman yon. Nahuhulaan niya na may kaugnayan to sa taong dating laman ng puso ng binata. Pinili na lang ng dalaga na hindi na magtanong bagkus ay niyakap niya ang leg ni Nick. At tumakto naglalambing dito para palisin ang isipin yon dahil nagsaselos siyang aminin niya man o hindi. Oo naman Nick, pwede mo kong gawing personal driver na hatid at sundo ka sa office araw-araw. Hanggang kailan mo gusto? Ngumiti lang si Nick sa kanya, tinapik-tapik niyang likod ng dalaga habang natatawa. Ang ganda mo namang driver kung gagawin ko sa'yo yon. Pambobola ng binata. Natawa lang silang pareho nang makahulugang magkatinginan. Hintayin mo ko dito, may kukunin lang ako sa kwarto. Sinundan ng mga mata ni Chris ang likod ni Nick na humakbang na patungo ng silid. Habang nasa labas at naghihintay ay minabuti na lang niya magtungo sa music room na ipinagawa ni Nick para sa kanya. Malalim ang kanyang naging buntong hininga, si Nick ay isang mahusay na kasintahan o boyfriend material, ngunit siya hindi siya maging isang mabuting asawa sa kanya. Inispoil siya ng binata, ngunit alam ni Chris ang hindi siya nito mahal. Yung mabulaklak nitong mga salita ay nasasabi lang niya dahil sa tuwa. Huminga pa ng malalim si Krisa. Malaki ang kanyang pasasalamat na nagising siya ng maaga kung hindi malilito talaga siya sa sinasabi nitong tunay na pag-ibig. Na-imagine na ni Krisa sa hinaharap na tsak na aamin siya sa binata at sasabihin gusto na niya itong makasama habang buhay at magpakailanman. Nahulaan na rin ni Chris ang sagot ni Nick doon gamit ang kanyang mga daliri. Namula pang mukha ni Chris na nagawa pang ipikit ang mga mata niya. Chris, pukaw ng binata na padilat sa mga mata ng dalaga. Nakalabas na ng silid si Nick at nakita kung anong ginagawa nito. Dumapo ng mga mata ng dalaga kay Nick. Attorney Bentacourt, bakit ang gwapo mo yata ngayon? Lumabi si Nick na hindi malaman kung dapat pa siyang matawa sa sinabi ng dalaga o kiligin dahil hindi niya naman alam kung totoo ang mga sinasabi nito sa kanya. Natatarantang umayos ng tayo na si Krisa na halatang hindi rin alam sa sarili kung bakit yun ang kanyang mga nasabi. I mean, palagi ka namang gwapo sa paningin ko. Hindi na nagawang tapusin pa ni Krisa na kagad sinelyuhan ni Nick ang labing nakaawang upang mag-imbento pa sana ng mga salitang sasabihin para makatakas at pagtakpan ang kahiyang inaabot ng dalaga sa harapan ni Nick. Alam ko matagal na akong gwapo at ngayon mo lang yun napansin. Halika na't baka kung ano pang magawa ko sa'yo bilang premyo ng dahil sa mga pambobola mo sa akin. Pilyong tura ni Nick. Habang patungo ng law firm ay walang nagsalita sa kanilang dalawa, diretsong tingin ni Krisa sa kalsada habang si Nick naman ay nasa labas lang ng bintana. Narating na lang nila at lahat ang harap ng building hindi man lang sila nag-usap. Siya nga pala Chris, magiging busy ako pansamantala sa mga susunod na araw. Saad ni Nick bago tuluyang bumaba ng loob na sasakyan. Nakabukas na ang pintuan. Ano pa bang bago? Palagi ka namang busy. Pabirong sagot ni Krisa na mahina pang humalakhak. Sige na, baba na. Late ka na. Utos pa ni Krisa nang tingnan siya ng abogado ng masama na para bang napikon ito sa kung ano ang kanyang sinabi. Binitawan ni Nick ang pintuan at dumukwang palapit kay Krisa. Marahas na pinisil nito ang isang pisngi na kagad namang kinangiwi ng dalaga sa lakas. Aray ko naman, di niya inirapan pang mata si Nick na tumawa lang. Masyado kang pilosopo, humanda ka sa akin mamaya pag uwi ko. Kumibot-kibot pa ang bibig ni Krisa na medyo pinatulis pa yon. Sa tanawing iyon ay lumamlam na mga mata ni Nick habang nakatunghay pa rin kay Krisa. Walang patumpik-tumpik na muli siyang dumukwang palapit sa dalaga. Ilang segundong inangkin ang labi nitong bahagyang humabol pa ng tanggalin niya na iyon na tuluyang ilayong katawan niya sa dalaga. Sige na, papasok na ako sa loob ng building. Mag-iingat ka pa uwi, hintayin mo ko sa bahay mamaya. Bahagya pa itong kumindat, muling umiti bago tuluyang bumaba na ng sasakyan. Hinaplos ni Chris ang manibela ng sasakyan habang pinapanood niyang paglayo ni Nick.
Ilang araw na para kaming matagal na mag-asawa ni Nick na pati ang paghalik niya sa akin at pamamaalam ay parang pakikipag-deal na lang sa business na nakasanayan niya. Nilingon ng abogado si Krisa bago tuluyang pumasok ng building. Masaya ang pinting ng puso niya ng mga sandaling iyon nang dahil sa dalaga. Tinaas pa nitong kanyang isang kamay bilang pamamaalam sa kanya. Bumusina naman si Krisa upang ipaalam kay Nick na nakita niyang ginawa nito. Kung kanini parang nababalot ng madilim na ulap ang buong mukha, ngayon ay parang hinawin na ng malakas na hangin nang dahil sa presensya ni Krisa. Hindi lang yon, para itong teenager na inilagay ang dalawang palad sa magkabilang gilid ng kanyang bibig at walang anumang hiya. Sa katawan ng humiyaw na sapat lang ang lakas noon. Hintayin mo kung umuwi ng bahay mamaya, humanda ka sa akin. Binuksan ni Chris ang bintana sa may side niya. Sobrang nangangamatis ng mukha nito na halatang kilig na kilig sa mga sinasabing yon ng abogadong walang pakialam sa paligid. Well, sige maghihintay ako sa iyo sa bahay. Pato ng dalagang humisi pa ng malapad. Pagak na tumawa lang si Nick na masigla na ng tawang, tuluyang pumasok na ng building. Ano kayang masamang nakain ni Atty. Bentacourt at napaka-sweet niya ngayon? Binuhay niya ng makina ng sasakyan at tinawagan na si Miss Jen upang ibalita sana sa kanyang pinaparentahan sa kanyang space ni Nick na located sa mataong lugar na siyang perfect para sa itatayong music center. Ngunit nagbagong isip niya at minabuting sabihin na lang yun ng personal sa babae. Available naman ako, Krisa, so pwede tayo magkita? Yes, saan ka ba ngayon? Sinabi ni Krisa isang coffee shop na malapit sa pwesto ng pinaparentahang space. Sige, magkita na lang tayo doon. Send mo nga sa akin ang address? Sige, Miss Jen, see you there. Naunang dumating si Krisa sa lugar, inikutan na niyang pwesto pero hindi niya piniling pumasok na dito. Minabuti niyang hintay na lang ang kausap sa coffee shop. Ilang saglit pa'y nakita na niya ito sa transparent na salaming wall ng shop. Nagmamadali at halatang init na init. Tinas na ni Krisa ang kanyang kamay kaya naman nang ilibot ang mga mata ng babae kagad siya nitong nakita. Habang papalapit sa table ay hinubad na nitong itim na salamin na ginawa niyang pananggalang sa matinding sikat ng araw. Sa labas kahit na maaga pa lang. Napakainit ng panahon, bulalas nito sa bahila na ng upuan. Tinulak ni Krisa sa harapan ng babae in order niya isa pang iced coffee. Alam naman niyang mangyayari yun kung kayang nauna na siyang mag-order ng inumin. Inubos ni Miss Jan ang laman ng baso ng iced coffee sa isang lagok lang na animoy. Ngayon lang ito nakainom nito. Grabe ang init, dinaig pang summer. Muling sadang babaeng pawis na pawis ang muka. Isinandal na nito ang kanyang likod at muling binuksan ng usapin sa paghahanap ng space para sa music center ni Krisa. Batid niya na yon ang dahilan kaya nakipagkita si Krisa. Itinulak ni Krisa ang envelope na naglalaman ng isang magandang kontrata sa harap niya. Sa tingin ko, ito ay mas nakakapagpapawi ng uhaw kaysa sa iced coffee. Puno na pagtatakang tinanggap yun ni Miss Jan na may pagdududang mga mata kung anong binibigay niya sa kanya. Sinilip niya yun at tumingin kay Krisa ang bahagyang natigilan. Oh my God! Bulalas itong natutup ng bibig sa labis na gulat. Isang 400 square meter prime office building, bagong renovate at sa ganitong halaga lang pinapaupahan ng may-ari. Sunod-sunod ng ginawang pagtango ni Krisa sa kanya na malapad pa rin ng mga ngiti. Hindi mo ko ine-etchos lang, Miss Aguilon. Paano mo nakuha ang kontratang to? Siguradong kinailangan mo ng maraming pagsisikap para makuha ang kontratang to, no? Hindi kita ine-etchos. Bakit ko naman yan gagawin, Miss Jen? Umayos na upo si Krisa, sumipsip na muli sa iced coffee. Sino nagbigay sa'yo? Nakalagay dyan ang pangalan, medyo piloso pong tura niya. Muling pinasadahan ni Miss Jan ang kontrata at halos lumuwa ng kanyang mga mata. Si Atty. Nick Bentacourt? Hindi makapaniwalang tanong ni Miss Jan. Wala akong ibang ginawa, kusang inoffer niya sa akin yan nang mabanggit kong kailangan ko ng space dahil gusto ko magtayo ng sarili kong music center. Proud na sagot ni Krisa. Oh my God! Napakaswerte mo na talaga sa kanya, Miss Aguilon. Huwag mo nang pakawalan. Proud na muling umiti lang si Krisa. Batid niya sa kanyang sarili na sang-ayon doon ang kanyang puso. Ayaw niyang pakawalan ng binata. Kung maaari lang sanang gawin niya yon, ganun pa man hindi na lang niya yon pinansin. Ang mahalaga sa ngayon ay may space na silang marerentahan para sa kanilang negosyo. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan tungkol sa negosyong kanilang bubuksan. Parehong excited ang kanilang boses habang inuubos ang panibagong order ng iced coffee. Sinusulit ang oras na nakahinga sila ng maluwag. Siya nga pala, Miss Aguilon, maiba ako. Ayos ng upo ni Miss Jan na biglang sumeryosong boses at maging ang kanyang muka. Ano palang nangyari sa kaibigan mong si Rita kamakailan? Hindi ba nagbalik loob na sa kanyang asawa? Bakit nakita ko sila ni Ami na nag-check-in sa isang room sa isang hotel kagabi? Natigilan si Krisa na nabitin sa ere ang basong hawak upang uminom ng kape. Nagambalang kanyang isipan ng mga nalaman.
Ibig sabihin ay nagloloko na naman pala ang kumag na si Zeke. Maaring hindi na naman alam ni Rita ang bagay na yon, Miss Jen.